Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo? Akala mo ba hindi ko alam na iniwan at hinayaan mo si Lynette sa sunog? Oo na. Oo, alam ko nandun siya, pero hindi totoong hindi ko siya tinulungan. Bakit ko naman gagawin yun? Dahil galit ka sa kanya. Inaway mo pa nga siya. At ikaw ang dahilan kung bakit siya nawalan ng malay. I don't know what you're talking about. You freaking liar! Nagsalita na si Lynette at kwinento niya na sa amin lahat-lahat. Magmula nung magkita kayo sa opisina, nag-away kayo, nagpang-abot kayo, umalis ka, binalikan mo siya pero hindi mo siya tinulungan. You left her lying there all alone. I was trying to ask for help. Sabi ko na nga ba sasabihin mo yan. That's why I came prepared. Talaga lang, hihingi ka ng tulong. Tingnan mo, bakit di isa sa amin hindi mo sinabihan na nakukulong pala si Lynette doon sa conference room? You didn't even ring the fire alarm. Tita, nataranta lang ako! Nataranta? Di ba nakita mo dito na pagkagaling mo doon sa may pintuan, hindi ka nagmamadali. You weren't panicking at all. Kalma ka lang, parang walang nangyari. Yan bang tinatawag mong nataranta? At bakit nung kinausap mo kami ni Annalyn, hindi mo sinabi sa amin tungkol kay Lynette at tungkol sa sunog? Kung hindi pa dumating si Nurse Evan, hindi pa namin malaman na susunog na pala yung conference room. Well, Abeng, I think she did that for a very obvious reason. Gusto niya mapahamak si Lynette. Umamin ka na, Zoe. Umamin ka na! Oo na. Oo na! Inaamin ko na. Gusto kong mawala si Lynette para saktan ko si Annalyn. Ano? Hindi tayo sinama ni Doc RJ pagpunta niya kay Zoe. Dapat sinama niya tayo. Hindi pa natin nakakastigo yung Zoe na yan sa ginawa niya sa'yo, Lynette. Mabuti na rin ho yun na hindi tayo sinama ni RJ kasi hindi ko alam kung anong pwede kong gawin kay Zoe kapag nakita ko siya. Oo nga. Alam mo, Nay, kung ano pong gusto mo gawin kay Zoe, hahayaan na po kita. Sobra naman po kasi talagang ginawa niya eh. Paano po kung may nangyari sa'yo? Hindi ko talaga siya mapapatawad. Eh, yun naman pala eh. Okay na kay Annalyn eh. Kaya naman, magagawa na natin lahat ng gusto natin gawin kay Zoe dahil alam niyo kung bakit? Wala nang kakampi yun. Kaya ako tsaka hawakan mo agad. Murahan mo agad tsang. Ako, sasapa. Yan. Ako, Chang, may lola at tita pa yun. Panigurado mga kampi niyo po yun. Sa bagay, may point ka. Lalo na yung si Chantal. Kampi yung kay Zoe. Sa totoo lang, hindi naman natin kilala yung Morgana na yan eh. Ako sa tingin ko, si Moira lang yan eh. Ano? Diyan, saka na lang ho natin isipin yan. Ang importante, alam na nila kung nasan si Zoe ngayon. Gusto kong makaganti sa kanya. Ang pagkakamali ko lang, hindi ko siniguradong magiging abo na lang siya. My gosh, hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Hindi. Masaya ako sa ginawa ko. Para kay Mommy. Ginawa kong lahat yun para kay Mommy. Hindi ko pinagsisisihan yung ginawa ko sa kanya. Noong una nga, inisip ko, tutulungan ko siya. Sinubukan kong patayin yung apoy. Pero, I realized, bakit ko naman tutulungan yung taong nagpahirap sa mama? Yung taong dahilan ng pagkamatay niya. Gusto ko lang ibalik sa kanya at sa pakailamera niyang anak, lahat ng paghihirap na dinanas namin ng mommy ko sa kanya. Alam mo, naisip ko nga, karma niya yun. If you were in my position, with all the hurt that I've been through, alam ko gagawin niyo rin yung ginawa ko sa kanya. No, we won't, Zoe. Kasi hindi kami masamang tao. You are a devil! Just like that woman over there. Wow! Look who's talking. Bakit? Anghel ka ba? Excuse me, baka nakakalimutan mo, inabandona mo ko. Alam mo ba kung gaano kasakit marinig tong lahat sa'yo?
handa ka pumatay ng tao para lang saktan ang kapatid mo? Bakit? Ako? Hindi niyo ba naisip yung sakit na naramdaman ko? Nung nawala sa akin si Mommy? Si Dax at yung baby ko? Lahat ng yun dahil kay Annalyn. Pero si Annalyn pa rin iniisip ninyo? Hanggang kailan mo ba sisisihin si Annalyn? Lahat ng ginawa ni Annalyn para sa kapakanan mo. Pero hindi mo na-appreciate. Oo na, sige na. Ako na yung masama. Ako naman palagi yung masama, di ba? Then so be it. Anong nangyari sa'yo, Zoe? Nagawa mo naman magbago, pero ano na naman to? Because my life has no meaning. When I lost my mom, my baby, and the love of my life. How can I recover from that? Ang nararamdaman ko lang ngayon, galit. Galit na gusto ko iparamdam sa inyong lahat. Sa'yo! Kay Lynette! Kay Annalyn! Pati na rin sa'yo! Ikaw! Yung natitirang tao na akala kong magiging kakampi ko. Wala na rin. I already lost you. The moment that you made me feel na mas mahal mo yung anak mo sa labas. Sa tingin mo, gusto ko maging ganito? Ayoko maging ganito! But you all pushed me to be like this! Kaya ngayon, nawala na yung mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Wala na rin akong pakialam sa buhay ko. In that case, you have no right to be a doctor. What? Sa kondisyon mo ngayon, hindi ka makakatulong sa iba. You have to heal yourself first before you can help others. So, kunin mo lahat ng gamit mo sa Apex. Because starting now, you are suspended indefinitely from your residency at hindi ka na makakabalik hanggat hindi ka nagbabago. Let's go, ate. Sa nanay mo, kriminal yun. Pinagsabihan na kita na huwag na magpasasaktan ng anak ko! Sinuspend na nila si Zoe. What else can they do? Alam nga namang itakwil pa ni RJ ang sarili niyang anak. Kaya huwag kang makalala. We've got Zoe's back. Mayas ka sa ospital na to. You're a disgrace to the family name. Sana hindi na lang ikaw ang naging anak ko. Sana si Annalyn na lang ang naging legal na tanyag at hindi ikaw. Talagang hindi kayo tumigil. Hanggat hindi nawawala lahat sa akin. Lalo ka na, Annalyn. Lynette! Walang iya kayo. Pagbabayaran niyo to. Pagbabayaran niyo to.